Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and as you can see, shinare ko sa inyo konting video na nakunan ko sa Alba na Spanish restaurant dito sa Estancia Capital Commons sa Pasig. Pasensya na guys, hindi ako makapasok doon sa loob, hindi ako makakapag-setup kasi tulog na yung iba kong kasama. Pero anyway, isi-share ko sa inyo yung total experience. Dumating kami doon for dinner ng kaibigan ko to celebrate my birthday. So, natuwa naman ako kasi yung pina-reserve kong table na dumating kami, nakaprint yung pangalan ko doon. So, I feel special naman. So, okay naman. And then, ano siya bigyan ko kayo ng konting background. It's, ang in-avail namin is yung buffet. Meron kasing a la carte, pwedeng a la carte, pwedeng buffet. Ang lunch nila, buffet, is 1,100 pesos for lunch and 1,200 for dinner. Dinner kami nandun. 1,200 plus 10% surcharge. Iklaro ko lang po, hindi po kasama sa presyo na yan ang drinks. Meron silang sariling menu nung drinks. So as nangyari kanina, masishare ko lang po sa inyo yung sa pagkain. Sa pagkain, admittedly, alam ko na nung pumunta kami, hindi kasing dami yung quantity o yung dami nung nasa menu nila kumpara sa ibang mga regular buffets. Pero kasi na-curious ako dahil laging maganda yung mga review nitong Alba at nakikita namin, gusto namin i-try for the first time. We tried kasi parang ang sabi ko sa kaibigan ko, baka naman quality versus quantity, di ba? Minsan isipin mo rin mga options, may quality versus quantity o quantity na marami pero hindi naman masyado quality. Well, ang masasabi ko po doon sa mga nakain namin, doon sa pinaka-main buffet table nila, this is my honest review, hindi ako masyadong na pangalan nito, hindi kami pareho masyadong satisfied ng friend ko kasi konti lang. Yun nga, sorry, alam ko naman na konti lang, pero konti lang talaga yung nandun sa main buffet table nila. Merong mga cold cuts, merong mga paella, merong roast beef, tsaka yung lechon. So, punta tayo dyan. Yung sa lechon, supposed to be, is the highlight doon sa table na yon. Kaso lang, malamig. Hindi ko alam kung bakit. Malamig yung lechon, tsaka makunat na yung balat. So, hindi na siya enjoyable kainin. Hindi ko alam tuloy kung yung lechon na yun is leftover lang din ba nung tanghali. Naghihintay kami ng refill na baka may refill na mas mainit o mas bagong luto. Wala na. Naghihintay kami, wala. Kumbaga, so hindi namin na-enjoy yung lechon. Pero, doon naman po sa mga beef dishes niya, yung roast beef, tapos doon sa may side na table, yung beef and mushroom, masarap. Lahat ng klase ng beef selections nila, masarap po talaga and malasa. Yun, na-enjoy namin yung beef. Tapos, chicken is normal. Yung pong fish, na-enjoy rin namin yon. Sorry, hindi ako magdidinong-dunungan kasi hindi ko alam yung tawag doon sa luto no, sa tawag doon sa dish na yon. Ano siya para siyang, hindi ko masabi kung cream dory yun or cod o basta naka-square ano siya, na breaded na may sauce. Yun, masarap yung fish na yon. Kalyos is good. Pero, masasabi ko lang, na-disappoint po ako doon sa paella. Kasi, doon sa mga reviews, masyadong grade yung paella nila. So, mataas yung expectation ko. Pero nung natikman ko siya, normal lang. For me, nothing wow, nothing special. Yun lang honest review ko Walang wow factor yung paella. Kasi yun nga yung laging na-highlight. Since it's a Spanish restaurant, nag-expect ako na talagang mataas yung quality ng paella nila. Kasi may isang klase lang ng paella pa, aside dun sa paella na classic, merong parang pesto yung sauce. Normal lang rin, very kanin. Alam mo yung parang, nag-expect ako na, sayang, kasi parang akala ko may paella negra, wala rin nakahain na ganun. Gusto ko sana i-try yun, yung nakatinta ng squid ink, wala doon nung time na yan. Tapos, what else pa ba? Sa dessert, punta po tayo sa dessert. Konti rin lang naman yung selection niya sa dessert. More on may macarons, may mga pastries dyan, tsaka mga small cake.
Pero okay naman. Kung hindi ka naman masyado into desserts na masasatisfy ka naman. Parang ang pinaka tingin kong star nung dessert table nila is yung meron doon parang braso. Alam mo yung white part nun, yung malambot, pero yung custard niya wala. Parang braso siya na merong sugar syrup na parang caramel. Yun, na-enjoy ko yun kasi maano siya, fluffy, tsaka parang kang kumakain ng hangin, ng cloud, ng hangin, kumakain ng hangin. Tapos, overall experience, yung kasing venue niya is very romantic and rustic. So, I think yun, sa experience babawi doon. Tsaka, ang pinaka-enjoy namin sa lahat, yung music, yung tatlong tumutugtog na string band, no? Tapos, hinaranan nila kami. I think yun yung nakadagdag na lang dun sa experience. Tapos, we ordered a bottomless iced tea. Yun lang yung mapupuna ko. Hindi ako masyadong dun sa service kasi, I don't know. Parang nakailang beses kami tumatawag para makapagpa-refill ng aming iced tea. Nag-expect ako kasi, naka-experience na ako ng ibang magagandang service na pag alam nilang mga bottomless yung drinks mo, hindi ka kailangang kumaway o tumawag. May standby dyan na alam mo yun, nagsusuon ng lugar na i-refill ka automatically. Sa amin, sa lahat ng beses, tumatawag kami. Tawag kami ng tawag, tapos minsan matagal. So, ayun, tingin ko mas pinapansin nila yung mga malalaking group kasi mas malalaki yung babayad nun. Joke lang. Ewan ko, basta ganun yung feeling ko. Hindi sila ganun ka-attentive nung time na yon. Hindi ko lalahatin sa lahat ng Alba kasi baka iba-iba naman sa branches na yan. Pero ako, for my personal experience, dahil hindi naman ito paid, kami naman na nagbayad niyan, di ba? So, yun lang. Mga 3,000, kulang 3,000 yung binayaran namin bill. Tapos, overall, kung bibigyan ko ng rating for the ambiance, it's 8 out of 10. For the service, it needs a lot of improvement para sa akin doon sa service. Hindi sila ganun ka-attentive nung actual service na. So, I'll give them maybe a 6 or 7 out of 10. Kasi yun nga po, yun ding mga namin, yung mga yung i-out mo na, mga nagamit mo ng plates, hindi ganun kabilit, hindi sila ganun ka-attentive eh. Tatawagin mo talaga para mapalitan yung ginagamit mo. And then, sa food overall, ito yung pinakatanong, di ba? Kung sulit ba siya o hindi. Ang masasabi ko po, as for me it's good for the experience, pero baka hindi na namin ulitin. Kasi, for me, the food, I will rate it at 5 out of 10. Kasi po, I understand hindi ganun karami yung selection. Pero sana, yun nga, kung hindi ganun karami yung selection, yung ina-expect ko na quality over quantity, nangibabaw. But hindi siya nangibabaw for me, it fell short. Dahil nga may, like yung lechon, malamig na. Tapos, makunat na siya. Yung ibang dishes na ina-expect ko na excellent, yung mga star dishes nila, hindi nag-shine for me yung mga paella. Parang yung beef lang yung pinaka nag-stood out sa amin, tsaka yung fish. Tapos yung iba kasi parang ordinary lang sa lasa, yun. So, kung ako po ang tatanungin ninyo, pagdating sa buffet, siguro mag-try na lang po kayo, lalo na kung may family na may mga bata. Mas mag-try na lang kayo sa Vikings. At a lower price, I think malapit lang naman ang presyo. Mag-Vikings kayo kasi, doon kasama na yung drinks sa presyo. Dito sa Alba, hindi. Tsaka po yung mga desserts, mas marami yung selection kung may kasama kayong family talaga. Hindi lang naman sa bata kasi kahit diba sa matatanda, mahilig sa maraming selection. So, meron silang mga ice cream, may mga donuts, may mga halo-halo pa nga dyan. Plus yung mga salad-salad din ni Alba, ang liliit nung lalagyan. Ang liliit. Though, sabi naman, it's a buffet setup. Pero kasi, nakakaalangang magpabalik-balik ka doon sa mga maliliit na. Alam mo yun, ang liliit nung yung fruit salad nakalagay sa maliit. Nawiwirduhan ako, parang hindi siya appropriate nakalagay sa maliit na baso yung
pang Caesar salad, ang liit, anyway. So yun po, that's my honest review lang naman para sa akin ha. Kumbaga, it's my personal experience, you can try, pero yun po so far, it fell short for me. So hanggang dito lang naman po, until next sharing, kapag may na-try pa po kami ibang bagong restaurant. So, that's my review for Alba Restaurant.